Good to Live Podcast. Ngayon sa bagong episode ng Good to Live Podcast, meron ako special guest. He is an entrepreneur, Leonard Matthew Flores. Hey. Ay, Ah, Kumusta? salamat tol sa pag-imbita. Kamusta? Grabe. Okay lang ngayon. Okay lang naman. Sobrang sa akin. Kagaling ko lang na Oh. Kauwi ko lang ngayon ng Manila. Galing ako ng Zambales. Okay. Maraming salamat pala Leonard sa sa opportunity na kasama. Salamat din tol, Gagi. Kasama Salamat din sa pag-imbita. Oo, kasama ita ngayon sa podcast ko. So, kamusta ka pala recently, Leonard? Okay naman tol. Kumbaga, sa ngayon naka-focus na ako sa hustling ko tol. Then, yung school ko, may mga tropa naman akong tumutulong sa akin. Oo. Bali focus lang talaga ako sa hustling ko. Puro make money lang talaga. Okay. So, dahil naka-focus ka sa pag-hustling mo ngayon, ang ginagawa mo ngayon dyan, pinagsasabay mo ngayon yan, yung pag-aaral mo, tapos yung hustling mo. So, paano mo binabalanse ngayon yun? Yung ganong ginagawa mo? Kasi hindi naman, kumbaga parang, para sa akin na, di ba, hindi naman madali rin yun na pinagsasabay mo yung hustling tas pag-aaral. So, ano parang ginagawa mo? Ano yung discarding mo? Ang sa akin tol, ang ginagawa ko tol, kumbaga, masasabi ko talaga napakalaga ng connection tol kasi tingnan mo kahit na-focus ako sa hustling ko. Kumbaga nagagawa ko pa rin yung obligasyon ko sa school ko kasi may mga tropa ko na tumutulong sa akin tol. Kumbaga, may nagbibigay sa akin ng mga sagot na, kunyari, activity, ganun, quiz. Then, nakakopya talaga ako sa kanila kaya masasabi ko talaga napakalaga ng connection sa school. Then, dapat ano ka din dapat dun kumbaga, magaan din dapat yung vibe mo kasi pag magaan yung vibe mo, gugustuhin ka talaga ng tao makasama And ganun lang yung ginagawa ko dun. Oo. Bali naka-focus lang ako sa hustling ko. Then parang nga lang tol 10% lang ako sa school then 90% talaga hustling na ako tol. Puro na ako self-improvement, yun yung ginagawa ko tol. Ganun. So, kaya, yun talaga, no? Parang, kahit saan din naman talaga, importante talaga ang connection, no, Leonard? Oo tol, Gagi, napakalaga niya kasi, alam mo ba sa connection tol, marami kang pwede matutunan sa connection yun. Siyempre marami ka din pwedeng makukuha sa kanila na yung mga valuable na pwede mong malaman o kaya magamit mo sa future. Kaya masasabi ko talaga na tol, napakalaga ng connection. Oo. So, dahil ganun nga, na gumagawa ka ng hustling mo ngayon, dahil yun nga, nasa, at the same time, nag-aaral ka rin, di ba? Ano yung hustling mo? Ano yung pinagkakabalaan mo ngayong negosyo mo ngayon? Na nakakatulong sa sa ginagawa mo sa self-improvement mo din, ganun. Ano yung mga ginagawa mo lahat ng yan? Ang self-improvement tol, ayun yung masasabi ko talaga, yung sa kasi, yung sa industry na pinasok ko tol, siya kailangan talaga niya ng matinding discipline. Kumbaga pag kulang ka sa discipline dito, hindi ka talaga magsasucceed dito sa sa industry na to. Sa yung pinasok ko nga palang tol, siya kumbaga online hustling siya tol. Online, pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang, ganun. Siya bali yung ginagawa ko tol, nagte-trade ako ng crypto. Ayun yung ginagawa ko. Okay. Sa crypto. Maganda nga yun. Okay Interesting to na crypto. Grabe, Ba, sobrang... nasa bahay lang ako tol. Oo, isipin mo, di ba? Parang nasa bahay ka lang, tapos kumikita ka, tapos parang yung perang, pero ano rin siya, no? Parang, Risky din siya tol. oo, totoo din. Kasi nilalagay mo yung pera mo sa online. Kumbaga para ka din nagsusugal. Oo, totoo. Bali matatawag lang naman siyang sugal tol kung kung Kung, di ka marunong mag-risk management wala ka talagang discipline. oo, Hmm. galing. Kaya napakahalaga ng tol, discipline. Then, di ba sa crypto tol, kailangan mo ng discipline.
Bale nadadamay na din diyan yung ano, yung ibang department ng ano mo, ng sarili mo, eh. Lalo na sa emotion mo, nakokontrol mo na yung emotion mo, eh. 'Di ba dati 'pag medyo bata ka, medyo mapusok ka. Oo. Yung pinasok ko yung industry na yan tol, na-practice din yung pag-control ko sa emotion ko. Kasi kinokontrol ko yung emotion ko diyan sa ginagawa ko, eh. Then bale sa labas din, gano'n din yung ginagawa ko, nakokontrol ko na din yung emotion ko. Ang ganda. Oh, nakita nyo yung sinabi ni Leonard na o paano natin kontrolin yung mga emosyon natin sa mga bagay na ginagawa natin. Ganda nun. Team, first part pa lang ng ano to, nagbitawan na agad ng gem ah. Grabe nakakatawa. E di, dahil nga nasa pagtitrade ka, um, ano yung, kumbaga, paano ka napasok diyan? I mean, ano yung naging ideya mo para makapasok ka sa pagkikripto? Kasi syempre, hindi naman madali. Hindi naman madali yung pagkikripto. Totoo, aminin naman natin, hindi talaga siya madali. Kaya nung sinubukan ko rin dati yun, damn, parang kailangan yung oras na paglalaanan mo talaga, na matutunan mo talaga yung pagtitrade, yung pagkikripto. Hindi rin talaga madali, as in, sobrang hirap talaga. So, ano yung ginawa mo na sa ngayon na nakikripto ka? Ano yung way na ginagawa mo na kung paano ka kumikita na ngayon? Dahil syempre, nasa bahay ka na, kumikita ka na, yun. Ano yung, kumbaga, ano yung matuturo mo sa amin? Masasabi mo para sa lahat sa amin kung paano yung sa pagkikripto? So bale tol, sasagutin ko muna yung ano, yung tanong mo una na ano, paano ako napasok dito? Oo, oo, oo. Then ano talaga, eh, paano ako napasok dito, bale ilang beses na ako nagtrabaho tol, eh. Mm-hmm. Una kong trabaho ano, nag-service crew ako. Yun, then nakaipon lang ako, sabi ko, "Tangina ayoko ng ganitong buhay." Then yun, naghanap pa ako ng ibang way ng pagkakakitaan na malaki yung sahod ko. Then pumasok ako ng call center tol, call center, nagtrabaho ng call center habang nag-aaral ako nun tol, Mm-hmm. habang nag-aaral ako. Then, yun, Anong year ka na hindi nito? tala ano ako neto, eh, second year ako neto tol, Okay, second year. okay. Bale last year lang yun, Oo, last year. oo, oo. Then yun nga 'di ba, habang tumatagal ako dun sa trabaho, hindi ko nagugustuhan yung ano, yung proseso ng 9 to 5 tol na ano, parang paulit-ulit lang yung routine ko tol. Parang nasa isip ko, wala akong mabi-build neto kung ganitong paulit-ulit lang yung routine ko. Ano ba yung nabi-build ko? Chine-check ko din yung sarili ko tol, eh, chine-check ko talaga kung bale chine-check ko yung long term na magiging result. Then iniisip ko yung routine ko na, paulit-ulit ako ng ganito, parang hindi ako nag-i-improve, ano bang kulang sa'kin? Then iniisip ko talaga, then yun nga, dahil nga sa online, nakita ko din yung mga ganitong klase ng online hustle. Mm, Kumbaga mm. yung katulad ng crypto, dropshipping, yun yung mga gano'n tol. Then, napag-decide ako nun tol na ano, pasukin ko yung crypto. Eh, yun nga, inaral ko siya ng inaral tol habang nag-aaral ako sa school, pumapasok akong trabaho. Bale ang ginagawa ko nun tol, papasok ako ng trabaho ng 9 ng gabi, uuwi ako ng uuwi ako bale uuwi ako ng galing trabaho, pero rerekta ako ng school dun ng ano, ng 7 to 12. Kumbaga Tas graveyard yung ka niya, no? graveyard ako tol, pero diretso school ako nun pagtapos sa trabaho. Mm. Tapos ang ginagawa ko tol, yung sobra ko pang 3 years, ayun yung ginagawa ko, inaaral ko talaga yung crypto nun tol. Yan ganun yung ginagawa ko nun tol. Then yun nga, ang dami ding ano, ang dami din naging pagsubok bago medyo ma-settle ko na yung pasok ng pera sa'kin kasi yung una ko talagang mga ano tol, puro talo talaga ako, eh. Bale nagtataka yung magulang ko, "Ba't saan ba napupunta yung pera mo, nagtatrabaho ka naman?" Pero nawawala talaga yung pera ko, nauubos lang talaga sa ganyan. Ganun. Tinitignan nga nila yan bilang ano tol, eh, bilang sugal. Pero sa'kin nakikita ko diyan ano, eh, 'pag na-figure out ko yan, kumbaga freedom sa'kin 'to, diyan ko din una nakikita yung Ems ko, eh, yung milyon ko. Grabe. Kaya kaya pinursue ko talaga yan tol. Then yun nga 'di ba, Mm, mm, mm. ano nga ulit yung ano, yung pangalawang tanong mo sa'kin? Yung pangalawang tanong ko naman is, paano ka, ano yung way na
ginagawa mo na ngayon na kasi kumikita ka na sa crypto, kumikita ka na ngayon diyan, 'di ba? So mm, ano yung nagiging diskarte mo na pag yun nga, nasabi mo na pag natatalo ka kasi syempre kati nun, ang kati sa anit nun, 'di ba? Pag natatalo ka, ano Tol, yung ginagawa mo na dumadating ka sa ganong senaryo? hindi ko masasabing ano tol, nakaka-depress din siya nung una kasi isipin mo nga naman 'di ba yung inipon mong pera galing sa trabaho, bale mawawala din ng gano'n lang ng saglitan 'di ba? Oo. So, nakailang gano'n na ako tol, nakailang talo na talaga ako bago ko ma-settle yung pasok ng pera sa ngayon, so, kumbaga parang ano tol, bale na-immune na ako ngayon. Saka nilagyan ko na talaga ng ano, ng matinding disiplina para ma-settle talaga yung pasok ng ano sa akin yung pera. Then, ano pa bang ginawa ko? So, parang iniisip ko lang din lagi tol na ano, galing din ako sa wala. Kumbaga parang 'pag nawawalan talaga ako, 'pag nase-zero ulit ako, iniisip ko na lang na, back to zero ulit ako. Pero hindi ka pa naman patay tol, kumbaga may chance ka pang umilos, Kumbaga ang mindset ko nun tol ano, gagawin ko lang 'to ng gagawin kahit matalo ako. Pero ano diyan, tol, tawag dito, ah, Yung, basta gawin mo lang siya ng gawin tol, oo, gano'n lang baga yung bounce back ka mindset ko agad. naman. Oo, bounce back agad then sa lahat naman ng ano mo diyan tol ano, ay hindi ganito yung mindset ko pala nun tol. Kumbaga gagawin ko lang siya ng gagawin hanggang sa gumana siya. Pero 'pag 'di pa siya gumagana, gagawin ko pa rin siya ng gagawin kasi eto lang yung choice ko, eto lang yung meron ako. Kumbaga Baga no, dito ko lang kumbaga plan A dito mo ko lang talaga, no? wala akong plan B tol, kumbaga yung plan B ko eto na din talaga. Oo. Kumbaga ganun yung mindset ko nun tol. Kumbaga dito ko lang nakikita yung freedom kaya wala yun, napilitan din talaga akong i-push 'to kahit ilang beses na ako natalo tol. Kasi eto lang talaga yung nakikita kong ano, tangina dito ko lang nakikita yung freedom, 'di ba? Ganun. Ito lang yung kailangan ko i-push. Wala akong plan B, gano'n, wala akong plan B tol, wala akong plan C, kundi plan A lang. 'Di ba lagi sinasabi ng iba ano, "Baka hindi gumana 'yan, baka lagi ka lang natatalo diyan, sugal na 'yan, hindi yan gagana." Tangina, ang mindset ko nun tol, kahit di gumana, tangina kailangan gumana tol, Oo. hindi puwedeng hindi gagana. Oo, totoo Kasi din. ito lang yung choice ko, ito lang yung meron ako, Totoo din. Kaya parang gano'n yung mindset ko nun tol na ano, kailangan talaga gumana. Anong sinasabi niyong hindi gagana? Kailangan gumana. Oo, Gano'n totoo, tol, totoo. gano'n yung mindset ko nun. Eh di, dahil nga nasa pagkikripto ka na, gusto ko sanang balikan kung sino. Gusto ko muna unang-unang balikan dahil nalaman na namin lahat na nagkikripto ka. Gusto kong balikan pinakaunang-una. Gusto namin bumalik sa pinakaunang-una. Sino ba si Leonard Matthew Flores? Sino ba siya? Sino siya? Sino siya? Sa'kin tol kasi ano, dati palang ano ko na talaga, environment ko na talaga ano, mga taong negosyante talaga, bale mga hustler talaga. Oo. So, yung bata pa lang ako tol, nakikita ko na talaga na ano, pumapasok yung pera sa kanila na ano, sa mga ano, sa mga uncle ko, lalo na sa magulang ko, pati sa side ng papa ko gano'n. Nakikita ko na talaga na pumapasok yung pera sa kanila kahit hindi sila nagtatrabaho ng 9 to 5 yun. Then, yun nga, ang ginagawa ko nun dati ano, Kumbaga um, nasa environment ka talaga ng mga ako nasa environment talaga galing. ako ng Galing. Baga parang ano ka talaga. influence din talaga tol, Oo, totoo rin. Baga ta's na ano ka makikita talaga, mo no? din, Na mm. baga parang nakapalibot ka talaga din sa kanila sa mga ano talaga. Galing, galing. Then yun nga 'di ba, siyempre bilang bata ka 'no, curious ka Oo. din na ano, paano sila kumikita? Eh, nung pinakauna-una kong hustle tol ano, bata pa ako nito natatandaan ko, ano ako 6 years old ako.
Then kumukuha kami ng ano, kasi sa probinsya ko 'to, eh, kumukuha kami ng pinsan ko ng ano, ng malunggay. Malunggay sa talbos ng kamote. Then Mm. yun, ibebenta namin sa uncle ko yun. Oo, oo. Ayun yung pinakauna kong pinagkakakitaan. Then yung pangalawa ko nun tol, pangalawa ko nun tol, eh, nung nagbebenta ako ng ano, bakal, bote, Mm. yun mga ano, ng mga tanso, yun. Bata pa ako nun tol, Oo. Then yung ano na, yung Galing, bata ka nagkaedad-edad pa na na nga nito tol. Ilan taon ka na nito? Ilan taon ka nito? Siguro ano ko nito tol, 6 to 8. Kasi 8, lumipat na kami ng Manila nito, 8 years old ako. Okay. Hmm. Grabe, no? 6. Then, Angas. Angas lang. as yun nga tol, 'di ba? Oo. Yung binata na ako tol, yun ganun pa rin yung ginagawa ng mga magulang ko, eh. Kumbaga ako na yung tumutulong sa magulang ko, eh. Dati nagla-live selling yung magulang ko kasi tol, then yung ginagawa ko, ako yung nagshi-shipping ng mga ano, mga item ng magulang ko. Then, yun umaano talaga sa utak ko na, tangina ganito yung buhay na gusto ko. Kumbaga wala akong boss. Hawak ko yung oras ko pero pumapasok yung pera namin na ano. Kumbaga, like, parang ganun yung naging mindset ko tol. Oo, Na ano na yung, pa na-program na ako na Oo, ganun. parang tuloy-tuloy mo na talagang hanggang sa naiisip mo na din talaga siya, no? Na ganun talaga Oo, yung magiging plano mo talaga. oo tol. So ano lang ako tol, parang parang siguro pinanganak talaga ako para maging hustler, eh. Parang ganun talaga, eh. Angas. So, dahil ah nasabi mo nga sa amin kung sino si Leonard Matthew Flores, ano yung naging pinagdaanan mo na kung paano ano yung naging struggle mo na nagbebenta ka ng mga yun nga ano yung tama ano yung naging struggle mo nung mga nagbebenta ka ng mga ibang diskarte mo at do sa struggle mo na yon ano yung mga nagiging nakukuha mo o natututunan mo do sa mga diskarte mo yun. Yung dati tol ano, eh, nagbenta ako ng ano, ng mga basketball shoes. Mga ano lang siya, mga Oo, mga fake lang siya, gano'n. oo, Then oo, oo. yung mga naging struggle ko nung dati, dahil nga kulang ka sa ano, sa mga puwedeng mabentahan, gano'n. Parang naisip ko din talaga na ano, napakahalaga ng ano, ng connection, connection tol. Kasi sa connection mo tol puwedeng kumalat yung ano mo, Benta. yung item mo o yung benta mo, yung Oo, item mo, gano'n. totoo, totoo. So, bale yung naging struggle ko lang nun tol kasi ang pinaka ano ko lang, una kong binisnes ano, eh, yun lang talaga, yung dati yun, yung basketball shoes, yung mga fake. Oo. Then naging struggle ko nun ano, yun nga, kulang sa benta then bale nalugi na siya. Pinaubos ko na lang siya kahit lugi na. Mm. Paano ka, syempre, 'di ba nalugi ka nga ngayon diyan. Baga para naiisip mo na na papunta na eh. Papunta na ng ano eh, kumbaga andun ka sa point na gano'n eh. Paano ginagawa mong bounce back ngayon diyan? Na nalulugi ka ngayon diyan sa pagbebenta ng sapatos dati. Ano yung ginawa mo? Sa akin tol, aware na ako na ano, eh, kumbaga expected ko na talaga na may tsansang ano, eh, na malugi ako gano'n o kaya, kulang sa mga buyer. Kumbaga expected ko na talaga siya kasi siyempre bilang una kong ano yun, eh, una kong negosyo yun tol na ano, eh, gano'n, eh. Expected ko na talaga siya na ano, may tsansang gano'n. Saka hindi ko naman iniisip agad na ano, eh, na sa isang kumbaga sa isang tira ko magsa-success agad 'to. Oo. Parang hindi ko siya iniisip ng gano'n tol Oo, kaya hindi naman kasi agad hindi yun din eh. Hindi agad talaga yun. hindi rin ako na-hurt. Kumbaga hindi rin ako na-hurt kasi expected ko talaga na ano, eh, na malulugi ako gano'n, Totoo din. yun lang. Kaya Ay, 'wag mo lang siya i-expect tol. oo. Kasi siyempre una mo lang din naman talaga tol, eh. Oo, baga parang Kaya 'wag mo talaga i-expect. totoo. Totoo. Kasi, kumbaga parang pag nag-expect ka agad na ganito agad yung mangyayari, parang doon ka rin talaga mahirapan bounce back eh.
'di ba? Do'n ka din malulupog kasi expected mo isang tira mo ano agad pasok agad. Parang Totoo. ano lang tol kumbaga i-mindset mo lang na kahit matalo ka, sa lahat ng tira mo may isa diyan na papasok tol, eh, Ganda, yun. ganda. Grabe naglapag na ulit ang gem, men. Sobrang ano sa akin. Yun gano'n yung ginawa ko sa crypto tol. Sa lahat ng tira ko may isang papasok diyan, then yun yung pumasok na yun tuloy-tuloy na yun. Grabe, nakakatuwa. Dahil dahil nasa pag-aano ka nga, ah, nung nag-time na nagbebenta ka, paanong gusto kong malaman na paano ka nag hmm, paano yung ginawa mo na naiisip mo na papasok ka sa pagki-crypto? Kasi syempre, 'di ba, nagbebenta-benta ka ng mga tama ba? May mga iba-iba ang mga diskarte na benenta-benta tapos pumasok ka na ng crypto. Paano yung transition nun? Kasi syempre nagbebenta-benta ka eh. Parang items talaga na binebenta mo talaga. Paano naging transition nun na napasok ka ngayon sa pagki-crypto? Yun nga tol 'di ba, gaya nga ng sabi ko tol ano, bale 'di ba nalugi ako tol, then Oo, ang ginawa ko nun tol ano, eh, una kong ginawa nun nagtrabaho din talaga muna ako 'di ba. oo, Naghanap ako ng trabaho na maganda yung pasok ng pera din. Inaano ako tol parang hindi ko talaga gusto yung trabahong gano'n, 9 to 5 'di ako sanay ng gano'n, eh. Then habang nagtatrabaho nun tol, naghahanap na talaga ako ng way, paano ako makakalabas dito na may papasok na pera sa'kin pero galing sa sarili kong ano, hustle. Hindi siya yung galing sa 9 to 5. Then gano'n yung ginawa kong way tol. Naghanap ako ng ano sa internet ng puwedeng pagkakitaan. Then yun nga nakita ko yung ano, yung crypto. oo, Sabi ko, okey 'to, parang unang nagalangan din ako kasi maglalagay ka ng pera dito, eh, totoo. pero ang mindset ko nun ano, eh, kung hindi ako susugal dito, walang mangyayari sa'kin. Kumbaga mananatili pa rin ako dito sa ganitong routine. 9 to 5 pa rin, pasok school 9 to 5 gano'n. Kaya ayun, naano talaga ako, parang ayoko talaga yung gano'n kaya naghanap talaga ako then yun pinasok ko talaga. Yun mga unang linggo, unang buwan, puro talo, 'di ba? Oo, 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 oo. Then puro talo din, yun. Nakaka-frustrate din sa una kasi siyempre pera mo yan, eh, pero hindi nga ako sumugod, 'di ba? Mm. Taon na nga ako ngayon nag-aano, eh, nagte-trade. Sorry kung Tuloy-tuloy may lang singit talaga. masingit ko lang. Ilang taon ka na nagki-crypto? Bale ano na ako tol, isang buwan, ano bang buwan? Ay ano, isang taon, 4 na buwan. Grabe, tagal na. Ang tagal na din. Grabe Bale no. wala talaga akong social life nun tol. Ganun Yung no. mga tropa ko nagtatampo na sa'kin, "Ba't di ka sumasama?" Gano'n. Oo, sacrifice talaga Paliga-liga no. sacrifice talaga. Kahit nga babae tol, eh, kaya mong i-sacrifice para sa ginagawa mo, eh, Totoo. 'di ba? Mm. Kasi gusto mo kahit ano mo yun tol, eh, kumbaga yung drive mo tol na makuha yung ano, eh, yung freedom. Kahit sa early age mo parang 'pag nakita mo na talaga yung pasok ng pera, puta dito ko makukuha yung milyon ko. Kumbaga 'pag nakita mo na yung pasok ng pera, freedom na 'to, direct to freedom na 'tong ginagawa ko. Mm. Diretso to freedom na 'to. Kumbaga wala ng balikan tol, eh. Oo. Ayun lang yung plan B ko, eh, ayun lang yung plan A ko. Kumbaga isa lang talaga. Kumbaga nasa gitna ka na eh, 'di ba? Nasa gitna ka na. Para Oo, ba't babalik ka pa? Kumbaga parang yung momentum na dun sa ginagawa mo, tolls, na ganito na, 'di ba? Syempre nakakatuwa nga lang talaga eh, na ganun yung diskarte mo na mapapanood ng mga viewers natin kung paano yung ginawa mo dahil ah, magkakaroon sila ng ideya sa pagki-crypto ngayon na nalaman nila kung paano nila ah, kung ano yung nagiging takbo ng crypto. So, dahil nasa mundo ka dati ng pagbebenta, gusto ko malaman na pwede mo bang sabihin sa amin na ano yung naging strategiya na ginagamit mo nung mga time na nagbebenta-benta ka para makuha mo yung attention ng mga customer mo?
Ang ano tol, eh, bale ang ginawa ko lang nun tol ano, yung pinaka-strategy ko lang talaga na effective nun ano, bale online lang talaga. Online posting, gano'n, gumawa ako ng page ko, then inano ko siya, nag-Facebook ads ako, dun nakabenta ako kaya nga lang. Bale dun ko napaubos yung ano ko tol, yung item ko sa Facebook ads ko, pero ano lang siya, lugi. Kasi Facebook nga ads. pinaano ko na, eh, So naglabas ka rin ng ano diyan. ng pera tol. Oo, Facebook ads. Hindi rin biro 'yan, Facebook ads. Facebook ads din ako nun then yun nga, then yun naglalaro-laro din ako nun tol sa ano, eh, sumasama-sama ako sa ano, eh, sa mga tropa ko sa Cavite, Tondo, gano'n. Naglalaro ako dun pero may dala na akong item gano'n na Ganun. puwede kong Ibenta. mabenta. Oo, 'Yun. yun. Dahil ganun nga na ginawa mong pagbebenta na gusto kong malaman na paano ka nag-a-adapt sa pagbabago dati ng mga bago ka napasok ng pagki-crypto. Paano ka nag-a-adapt ng pagbabago ng market at industriya ng bawat diskarte na pinasok mo? Kumbaga, nung bago mo ginagawa yung pag-crypto. Siyempre, iba diskarte yung ginagawa mo, di ba? Paano ka nag-a-adapt dyan? Paano ako nag-a-adapt? Oo, oo. Sa ano ba 'to tol, sa crypto o sa bago ko gawin yung crypto? Yung bago mo gawin yung pagki-crypto. 'Di ba? May iba't ibang diskarte ka. Paano ka Oo. nag-a-adapt doon sa mga diskarte mo yun? Ano yung ginagawa mo? Sa'kin tol ano, eh, bale inaaral ko lang din siya. 'Di ba Mm. kunyari may mga bagong ano, hustle ngayon, ang ginagawa ko tol, inaaral ko din siya, tinitignan ko muna yung mga puwede sa'kin magbigay ng ano talaga, eh, ng freedom tsaka yung kumbaga ano, tawag dito, yung may tsansa talaga na ganahan ako sa ginagawa ko. Then yun, nagtitingin-tingin lang din ako ng online na ano nun, eh, puwede ko talagang pagkakitaan na yun nga, katulad ng mga dropshipping, gano'n, copywriting, Aso, YouTube, aso yun. yung nagano ka rin ng dropshipping, no? Oo, yun bale inaaral-aral ko lang din yun nun, bago ako mapunta sa crypto. Then ang ano ko talaga nun tol, ang naanuhan ko talaga yung crypto, eh, crypto talaga. Mm, mm. Bale yun, naaral ko din yung mga yun, dropshipping, copywriting, YouTube automation, gano'n. Inaaral ko din talaga yung mga yan, bago ako mapunta sa crypto. Mm. So, iba-iba rin palang Bale diskarte. online Oo, talaga ako ngayon oo, tol, oo. online na hustle. Okay, okay. Yung pagki-crypto nga. So, dahil ganun nga na iba-iba yung naging diskarte mo, kung paano ka nag-a-adapt sa mga diskarte mo, paano mo mm, paano mo hinahawakan yung mga kritisismo at feedback mula sa mga customer o kasamahan mo yung mga panahon na nagbebenta ka, dumidiskarte ka, mm, paano mo ginagamit na upang mapabuti ang iyong mga serbisyo o mga produkto? Bale sasagutin ko muna dun yung ano, yung paano ko hina-handle. Oo. So, bale tol ano, expected ko na talaga siya na ano, siyempre 'pag gano'n naman talaga may mag-aano sa'yo, may magba-bash sasabihin na peke 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 yung ano yan sapatos mo, peke nga naman talaga yung binebenta ko, eh, 'di ba? Oo, oo. 'Di ba? Peke yung sapatos, yun yung mga gano'n. Expected ko na talaga yung mga gano'n tol, yung ano yung sinasabi nila, class A lang yan gano'n. Yun expected ko na yun yung mga gano'ng ano, bale alam ko na talaga na 'pag pinasok ko 'to, medyo may mga magaganyan diyan, eh. Yung magsasalita ng ano kasi Oo, saka oo. gano'n siyempre pino-post mo nga naman online 'di ba, nakikita ng Totoo. mga tao. Oo, iba't ibang Siyempre mga tao. oo, may mga masasabi talaga 'yan, kaya alam Oo. ko na talaga yun, expected yun. Mm. So yun, parang tuloy-tuloy lang dun, tinuloy-tuloy ko lang siya kahit may mga gano'n. Kasi bandang huli naman mauubos din naman yung item mo kung i-aano mo talaga, ipu-push mo naman talaga. Oo, kung consistent mo Ano, rin talaga kung ipopost, eh, no? consistent pa rin, oo, yun. Kung Mm. lagi mo lang din talaga ginagawa siya,
Kung lagi din siya nakikita ng tao gano'n, Totoo. dun mo lang din siya mapapaubos. Totoo. Oo. So, dahil, ah, gano'n, so dahil nasa iba't ibang diskarte ka dati, paano yung nagiging transition mo? I mean, paano yung ginagawa mo na nag-explore ka sa mga iba't ibang diskarte na ginawa? Kasi syempre, pagka parang nasa exploration ka na kung paano ka didiskarte, kumbaga, paano yung ginagawa mo na nakikita mo agad yung pera dito sa discarding to? Paano mo, kumbaga, paano yung spot na ginagawa mo dun sa discarding yun? Na, uy, okay yung pera dito. Uy, tama yung pera dito. Mukhang okay yung pera dito sa discarding to. Paano yung, kumbaga, ah, paano yung diskarte mo din dun? Nagsimula nga yun dun sa ano, sa curiosity talaga, eh. Oo. Then yun, 'di ba kunyari may isang industry na ano, nakitaan talaga ng may pera talaga yun sa ginagawa nila gano'n. Bale maku-curious ka din talaga, eh. Paano nga ba sila kumikita kahit nasa bahay lang sila? Ano bang ginagawa nila, 'di ba? Oo. Kumbaga maku-curious ka din dun na itong mga 'to kumikita ng pera mas malaki pa sa mga 9 to 5. Kumbaga maku-curious ka na, puwede ako kumita ng pera kahit nasa bahay lang ako, eh. Kumbaga aalamin mo na lang talaga yung information, kumbaga aalamin mo paano nila ginagawa yun, paano sila kumikita ng pera kahit nasa bahay lang. Oo. Yun magse-search ka nun hanggang ma-discover mo talaga. Bale kahit isang information na nga lang tol puwede mag-ano, eh, puwede magbago yung takbo ng utak mo, eh. Kahit isang information lang talaga. Totoo, no? 'Pag nakaka-discover ka ng mga ano, ng mga gems mula sa ibang tao, Oo, oo. dun medyo mamumulat yung utak mo nun na ano, eh, puwede pala ako kumita ng pera kahit nasa bahay lang ako, Usually parang nga, gano'n yun tol. usually nga yung ibang hindi pa nga natin natututunan na nakukuha sa internet, nakukuha pa natin sa ibang tao eh. 'Di ba? Oo tol. Kaya napakahalaga tol ng ano, ng good information kasi diyan sa information na yun, nandiyan yung mga gems, eh. Baka may mga di ka alam na alam niya, 'di ba? Oo, oo, Lalo na sa mga OG, sa mga kuya gano'n. oo. May mga alamin na hindi mo din alam, eh. Kahit sabihin mong may alam ka na, may mga bagay pa rin talaga na hindi mo alam diyan. Kaya Oo, napakahalaga ng connection then good information. totoo. Yan. Shoutout Shoutout nga pala kila Kuya Tipen at Kuya Jay sa mga kuya na taga Pasay. Shoutout sa inyo. Shoutout. Tapos yun, yun, balik nga tayo doon. Importante rin yung connection nga kasi siyempre itong bagay na to na hindi naman natin natututunan sa hindi lang para sa akin hindi lang din naman talaga lahat nakukuha rin talaga sa online eh. May mga matututunan din talaga tayo na nakukuha din natin sa mga ibang tao lalo na rin sa mga connection din, 'di ba? Na itong bagay nito lalo na sa pagbi-business, 'di ba? Kasi sa totoo lang sobrang hirap talaga magnegosyo lalo na pag starting talaga, 'di ba? Alam mo rin 'yan. Oo tol, Oo. Kung paano yung magiging proseso nun, kung paano mo ginagawa tong bagay na to. Kaya nga, kumbaga parang sobrang maging thankful din talaga tayo sa mga tao na ngayon na nag-guide din sa mga ginagawa natin. Lalo na pag nagsisimula din tayo sa bagay na ginagawa natin, yun, baga parang maging thankful din talaga tayo sa kanila. Pati rin sa mga nakakausap natin, sa mga naging connection natin. Yun, maging thankful tayo sa kanila. Maging grateful tayo sa kanila. Leonard, paano mo ngayon hinahandle yung mga stress na at pressure? Kasi hindi naman maiiwasan yun, di ba? oo tol, totoo yun. Hindi maiiwasan yun. Paano mo hinahandle yung stress at pressure sa pagiging hustler at entrepreneur na ginagawa mo dati hanggang ngayon na nakikrypto ka na?
Bale tol ano, hindi mo talaga siya ma-ha-handle sa una. Bale kailangan mo talaga siyang ano, eh, maramdaman, eh. Kailangan mo talagang ma-ano, eh, mate-stress. Kailangan mo talaga may mga kunyari may ano, habang pumoproseso ka may mga taong mawawala sa'yo diyan, eh, may mga taong magdududa gano'n. Siyempre hindi lang naman 'yun yung mga struggle dun, eh, minsan babalik ka din sa zero gano'n. Habang maganda mangyari sa lalaki yun tol na ano, sabay-sabay mangyari sa kanya yun na na-zero siya then nagagalit na yung mga tao sa kanya kasi gano'n nga, 'di ba parang walang patutunguhan yung ginagawa niya, then mawawala yung mga tao. Maganda yung maramdaman ng ano tol, ng isang hustler kasi yun din talaga yung magpapatibay sa'yo 'pag naramdaman mo yun ng sabay-sabay. Kumbaga dun ka din magiging cold tol, eh, magiging cold din yung puso mo dun na ano, eh, na parang masasabi mo talaga na ito yung magandang ano, na motivation talaga na dapat ko talaga siyang ituloy kasi ito lang naman yung meron ako, eh. Kumbaga yung mga nawalan ng tiwala, part lang talaga ng game yun, part lang siya then Mhm. yung ano tol, yung pressure na maganda talaga yun sa lalaki kasi dun ka talaga maggo-grow, eh. Kasi kung di mo mararanasan yun, Totoo. hindi ka din mag-go-grow talaga. Oo. Saka yung mga ganun, ayun talaga, maganda yung maranasan kasi dun ka nga nagiging cold tol, eh. Oo. Parang nagiging immune ka na sa gano'ng bagay. Oo, sa mga Tas yung sitwasyon. yung stress tolerance mo tumataas din. Mhm. Dahil nga nakakaranas ka ng mga gano'n sa early age. Maganda yun. Kumbaga 'wag mo siya i-handle tol, hayaan mo siyang maranasan mo talaga. Then 'pag Oo. naranasan mo na yun, bale madali na sa'yo yun, eh. Kumbaga tataas yung stress tolerance mo, yun parang be-basicin mo na lang siya. Kasi pinagdaanan mo na yung gano'ng bagay. Kaya kahit bumalik ka man sa gano'n, at least nanggaling ka na sa gano'n. Alam mo na sa susunod paano talaga siya i-handle, Mhm. yun. Ano yung mga personal na pamamaraan? Sisingitan ko yung sinabi mo diyan sa yan about sa pag-handle diyan sa diyan sa nagiging pag-handle mo. Ano yung mga personal na pamamaraan o routine na ginagawa mo para mapanatili na ang iyong mental at physical na kalusugan? Kumbaga, ano yung ginagawa mo para maging mapanatili na maging mentally at physically na strong? Gawin mo lang tol ano, eh, sa'kin kasing ginagawa ko nun tol, Oo. bale nagwo-workout ako, Mhm. lumalabas-labas ako, lumalabas-labas ako kahit papaano kasi siyempre ano, pangit din na masyado akong nakakulong kasi 'di ba nga online yung hustling ko, pangit din na masyado akong nasa bahay lang. Maganda din na nagbi-build ka ng mga connection, kumikilala ka ng ibang tao gano'n. Then, trabaho pa rin gano'n, trabaho pa rin. Mhm. Trabaho pa rin talaga kasi 'pag pumapasok naman yung pera diyan parang medyo mawawala din talaga yung ano, eh, yung mga iniisip-isip mo niya kasi yun nga nag-i-improve ka, eh. Nagkakaroon ka ulit ng mga ano, eh, ng mga resources na ano, magagamit mo talaga. Oo. Yun lang bale labas lang, workout, then make money pa rin talaga gano'n. Kaya importante talaga yung pag-workout talaga, no? Oo, kasi na-clean yung utak natin diyan tol. Ayun, 'di ba? Yun lang, baga, yun, importante. Ito lang gusto ko sabihin sa inyo, importante din talaga ang pag-workout. Kasi, kumbaga, para na pe-press yung ano natin, yung mga iniisip natin sa bagay na mga ginagawa natin. Yun, nakakatulong ang pag-workout or pag-exercise para sa sarili natin at sa mga bagay na ginagawa pa natin. Kumbaga, parang mas ano tayo niyan eh, ah, mas magiging fresh. Mas kumbaga parang halimbawa medyo nababurnout ka, di ba? Parang i-workout mo lang. Pagbabalikan mo na yung bagay na yung ginagawa mo, mas nagiging fresh ka na ulit. Di ba? Kumbaga parang mas mas asintado na yung gagawin mo eh. Kasi kumbaga clean na yung utak mo. Mas makakapag-isip ka ng maayos dun sa bagay na ginagawa mo. Yun. Importante rin talaga. Ang ganda nun. Ganda. Tama yan. Oh, ang ganda nung sinabi mo doon Leonard na pag nag-workout ka, magiging clean yung ano natin.
nagiging isip natin sa mga bagay na ginagawa. Ganda nun, ganda nun. Ano yung pinakamalaking pagsubok na hinarap mo sa pagkakaroon ng iba't ibang diskarte na pinasok mo? At paano mo nilampasan? Yung pagsubok lang talaga tol ano, yun nga, dahil nga masyado kang naka-focus sa ano mo, sa make money mo, nawawalan ka na ng time sa ibang tao, gano'n. Oo. Then 'pag nawalan ka ng time sa ibang tao siyempre hindi naman maiiwasan na magtatampo yung mga yun. Minsan may mga nawawala kang kaibigan, babae gano'n. Then yun yung kahit yung magulang magtatampo sila kasi masyado naka-focus yun sa ginagawa mo. Bale may nawawala talaga sa ano tol, sa proseso, yung mga nagtatampo gano'n. Ayun lang naman yung karaniwang struggle dun, eh. Then yung ano nga, yung mababalik ka ulit sa zero, yung yun. So, paano ko siya hina-handle nun, yun nga, yung nagsabay-sabay yun ang ginawa ko lang talaga, workout pa rin, make money din, yun kailangan mo talaga mag-build ng connection, kailangan mo lumabas. Hindi ka puwedeng mag-ano, eh, mag-isolate kasi 'pag nag-isolate ka, medyo maaano din, maiimpakan din yung mental ano mo diyan. Oo. Ba para maano ka eh. Baga parang Maano ka lalo, made-depress ka lalo kasi maano ka yun nga, parang may oo. pag-iisip ka na mag-iisip eh pag naka-isolate ka din Hmm. talaga. Importante din talaga na ano, yun nga, tama yun na lumabas, mag-build na connection. Napakaganda Ay nun. gago tol, gagi. Napakahalaga sa lalaki talaga ng ano, maranasan yung gano'n na magsasabay-sabay talaga yung problema. Totoo. Yung katulad ng heartbreak, Oo. ta's yung masisiro ka, magagalit yung magulang mo sa'yo. Ay napakaganda nun tol. Oo, totoo. Kumbaga sa akin tol tinitignan ko yun na best experience ko, eh, Mm. kung maranasan ko yung gano'n. Kasi marami akong natutunan sa gano'n tol, eh. So Kumbaga ba, dun ako naging ano tol, oo, oo. ano, kumbaga dun ka talaga 'pag naranasan mo na yun tol, malamang sa susunod niyo alam mo na paano i-handle, paano maiwasan yun. Ayun na. Yun na. Hmm, Kumbaga doon na papasok kung paano mo na i-handle yung sitwasyon na yun. Ang ah, galing. Ang ganda. naranasan mo na, eh, kumbaga parang di mo lang ulit maranasan, Ang ganda. 'di ba? Oo. 'Wag mo na ulitin, 'di ba? Totoo. 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 So, dahil ganun nga, sinabi mo na dapat importante na maranasan ng bilang isang lalaki katulad natin. Gusto kong malaman ano yung hakbang na ginawa mo kasi syempre ah, sabay-sabay yan eh. Sabay-sabay mo lahat Oo. ng naranasan yan. At pati na rin sa mga viewers natin kung ano yung nararanasan nila katulad na sa mga lalaki na nanonood sa atin. Ano yung hakbang na ginawa mo para matukoy kung anong hakbang na ginawa mo para mag-bounce back ka sa mga lahat na sitwasyon na yan. Ano yung, kumbaga, paano mo sisimulan ulit? Kasi syempre, hindi naman madali yun. Kumbaga, mentally and physically, ano ka nun? Kumbaga, dahil mentally ano ka, tas physically, madadami na rin yun sa physical ano mo dahil sa pag-iisip, ganyan. Paano ka nag-bounce back? Paano ka nagsimula na, paano mo sinimulan sa sarili mo na ganito yung una mong gagawin? Ang una niyan tol ang ginawa ko tol ano, Oo. ina-analyze ko muna yung ano, yung mga naging mali ko. Yun, then yun after ko na-analyze tol, bale ang iniisip ko nun ano, i-improve ko na yung game ko. Kasi nga after ko ma-analyze alam mo makikita ko yung mga ano, yung mga naging mali kong ginawa, eh, kaya nangyari yung gano'n. Ba't ako na-zero gano'n. Oo. Ina-analyze ko talaga siya then nakita ko sa ginagawa ko ano, eh, parang kinulang ko sa discipline. Masyado akong naka-focus sa isang ano lang, department lang, make money lang, gano'n. After ko ina-analyze, iniisip ko na ng iniisip, ano ba nga dapat yung mga dapat kong gawin? Kasi 'pag inulit mo nga naman talaga yung routine,
magiging gano'n din talaga yung resulta nun. Kaya sabi ko sa sarili ko dapat ibahin ko 'tong ginagawa ko. Huwag ako masyadong focus dito. Dapat naba-balance ko pa rin yung relationship sa ibang tao, sa mga friends, gano'n. Bale yung gano'n na yung ginagawa ko tol, mas naano na yung ano, yung mas naaano na yung discipline ko, mas nag-i-improve na gano'n. Mas natatama ko na siya kumbaga kahit di ako naka-focus sa make money mas kaya ko din gumawa na ayun mas ano na, mas nakakagawa pa rin talaga ako ng pera kahit di ako naka-focus sa making money lang. At the same time ano to din, mas nakaka-build din ako ng mga relationship, connection, gano'n. Mm. Kaya Mm, importante din talaga na ano, no? Importante talaga na i-analyze mo talaga yung lahat ng sitwasyon. Yun, ang oo, ganda para nun. hindi lang siya maulit tol. Oo, ang ganda ulit nun ah. Na, kumbaga, i-analyze mo. Una-una talaga sa lahat, i-analyze mo Tawag talaga. dun tol ano, eh, kumbaga ayun yung Oo, tinatawag na wisdom, eh, para maiwasan na din ang iba gano'n. oo, Oo, kaya huwag kayong masyadong mag-focus sa make money lang gagi. oo. Mag-build din kayo ng mga connection, yun. Yun. Kumbaga, bilang lalaki talaga, kailangan talaga magkaroon tayo ng ano eh. Bilang lalaki talaga, magkaroon tayo ng iba't ibang foundation ng department natin, yung mapalakas Oo, talaga yung ibang department talaga natin na hindi lang sa ganito tayo nagpo-focus. Ang ganda nun, oo, ganda nun totoo ah. yan. Ganda nun. Tapos 'di ba Sa'kin nag-work. ano, Oo, tapos sinabi mo na about sa pag-workout, doon nga lang yung baga parang nakakatuwa talaga na yun, isang ano talaga siya, parang nakakatulong siya sa lalaki na mas titibay ka talaga eh. Mas titibay ka talaga sa nagiging sitwasyon na pag sa challenge tol, kasi isipin mo 'di ba pag nag-workout ka parang 'di ba nasa-challenge ka na rin diyan sa every ano, oo tol. sa every last exercises na ganitong ginagawa mo, parang yun. Kumbaga parang mas na ano yung utak natin sa bagay na ginagawa natin. Tol, gusto ko malaman, balik na tayo ulit sa negosyo tol, sa naging diskarte mo dati na kung paano ka napasok sa pagki-crypto. Paano yung hakbang na ginagawa mo o paano mo tinitingnan yung isang diskarte na ay epektibo pala dito, okay pala yung discarding to. Tapos, paano mo iniispatan ngayon yung diskarte mo na yon? O paano mo, ano ginagawa mo pag alam mong hindi na okay yung discarding to? Paano ka nagpapalipat-lipat na sa ibang diskarte? Na, pag, ano na, pag alam mo hindi na okay yung discarding yun. Ang nung nalaman may nagsabi sa'kin na ano tol, eh, na OG na ano, 'pag nag-focus ka sa ano, kunyari let's say Oo, nasimulan mo na yung isang bagay 'di ba? oo, Kumbaga tuloy-tuloy na yan, hindi ka na puwedeng lumipat sa ano, sa iba't ibang department pa. Kunyari lilipat ka ng ibang industry, hindi ka na puwedeng gano'n tol, eh. Puwede mong ano, puwede mong pasukin pa rin pero pagpuusan mo pa rin yung isang bagay na ginagawa mo. Kasi kunyari nga, yun sa ginagawa ko sa ano, sa crypto 'di ba? Kumbaga hindi mo alam tol na nasa kalagitnaan ka na, eh. Kumbaga minsan nawawalan ka na ng pag-asa 'di ba? oo, Kumbaga hindi mo alam na sa kalagitnaan ka na tol na palabas ka na pala diyan. Mase-settle mo na pala yung pera mo, gano'n. oo, Kumbaga ano siya tol, hindi ka puwedeng basta-basta lilipat lang ng ano, kasi 'pag lumipat ka niyan tol, gano'n pa rin yung mangyayari. Kung ano yung nangyari sa'yo sa unang industry mo, gano'n din yung mangyayari sa'yo sa ano mo, kasusunod. Kasi nga baguhan ka pa lang, eh, kumbaga nararanasan talaga ng mga baguhan 'yan, eh. Nasa una talaga papalpak, malulugi, matatalo, gano'n. mhm, Kumbaga sabay magkaroon ka lang ng mindset na ano tol, na ito lang kumbaga sabihin mo sa sarili mo na ano, ito lang talaga yung way na ano nakikita mong magbibigay sa'yo ng freedom. Tsaka makikita mo din naman talaga yan tol 'pag pinasok mo na yung isang bagay. Makikita't makikita mo din talaga yan. Kaya 'pag lumipat ka pa nun ng ibang industry, simula ka na naman sa umpisa. And kung di ka lumipat at nagtuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo, hindi mo alam nasa dulo ka na pala.
malapit mo na palang ma-settle yung pera mo. Kaya maganda na mag-focus ka lang muna sa isang bagay tol, bago mo pasukin yung ibang industry. Ganda. Hmm. Ganda. Ganda, ganda. Kasi malilito yung utak mo diyan tol, eh. Kumbaga, yun nga, Kung ano yung kung dapat ano mo yung talagang gagawin, no? oo, yun nga, saka mararanasan mo din talaga tol yung naranasan mo kunyari sa isang industry. Nagkamali ka sa una, natalo ka, lugi ka. Sa pangalawa niyan tol, ganun din yung may tsansang mangyari. Pero maiiwasan mo yan tol kung ano, kung may mentor ka, maiiwasan mo yung mga ganyang pagkakamali kasi ang inaano ng kaya nga tayo may mentor para may mag-guide sa'tin, eh. Para maiwasan yung mga mali nila, ituturo nila sa'yo. Siyempre kung alam mo na yun, common sense lang, maiiwasan mo na yung mga bagay na nagpapatalo sa kanila, 'di ba? Oo. Kung ba't nababalik sila sa zero. Kumbaga parang shortcut na natin sila eh. Oo, mentor. Oo. Kumbaga parang mas Napakahalaga nun, napakahalaga. oo, oo. Kumbaga parang mas magiging madali na yung bagay na ginagawa natin kasi meron tayong katulad na klase nila. Kaya yun, maging thankful tayo sa kanila. Maging grateful tayo sa kanila. Dahil nabanggit mo nga yung about sa mentorship. Ano ang papel ng mentorship sa yung journey bilang isang nagki-crypto ka ngayon na nasa crypto industry ka at itong mga panahon na dumidiskarte ka? At sino yung mga mentor o tama, sino yung mga mentor ang malaking naging impluensya sa'yo? At paano nila nabago yung mga pananaw mo bilang ikaw? Eh, sasagutin ko muna tol yung ano, pinakaunang tanong mo na ano. Okay, okay, okay. So, yung sa una tol ano, eh, siyempre na-curious lang ako sa ano, eh, pagpasok ko ng sapatos then bale wala naman talaga akong naging mentor nun I mean naging mentor pa rin ako, gina-guide pa rin ako ng magulang ko kung paano yung gagawin gano'n. Oo, oo. Yun nga, nag-Facebook ads ako, yun. Then yung pangalawa ko yung sa crypto nun, 'di ba? Yun nag-apply ako ng ano nun, eh. Nung una nun tol hindi ako nag-ano, YouTube lang. So, bale nakakuha pa rin ako ng knowledge sa ano, sa YouTube. Pero nga iba pa rin talaga yung may nagga-guide sa'yo, may mentor ka. Kasi 'pag may nagga-guide sa'yo, mas swak talaga yung ano, yung panalo mo. Kasi siyempre maiiwasan mo na yung pagkatalo nun tol kasi nga Oo. bilang may mentor ka, may magga-guide sa'yo, tinuturo niya sa'yo kung ano yung mga naging mali niya sa ano. Let's say sa buhay man 'yan, sa make money man 'yan, maiiwasan mo na yung pagkakamali na yun. Kasi nga may wisdom ka na pinasa sa'yo ng mentor mo. Then yun nga yung sa ano, ano yung last na question mo tol? Sino yung mentor na malaki ang naging impluwensya sa'yo? At paano nila nabago yung mga pananaw mo? Ganun. Sa ano tol, sa influencer, ang ano talaga, let's say sa social media, puwede mo silang maging mentor, eh. Matatawag yung mentor sila ano, eh, sila Frank, sila Bugoy, sila Andrew Tate, gano'n. Matatawag mo talaga silang mentor kasi nagbibigay talaga sila ng libreng wisdom, eh, na masasabi mo siyempre pinagdaanan naman talaga nila yun, eh. Oo, totoo. Kumbaga maniniwala ka ba sa taong hindi naman niya pinagdaanan sabay makikinig ka sa kanya. Mas maganda makinig sa mga taong ano tol, pinagdaanan talaga nila kasi nanggaling talaga sila sa ganun, eh. Kumbaga ano tol, eh, Tsaka may resibo sila yung eh. may resibo sila, eh. Kumbaga yung wisdom na yun tol, Oo. napapasa nila sa ibang tao. Sila yung mga naging mentor mo tol. Oo. Saka ano tol, eh, kumbaga paulit-ulit lang naman talaga yung kumbaga history repeat itself lang naman talaga, eh. Mhm. Kumbaga kaya makinig ka talaga sa mga mentor na nanggaling na dun, pinagdaanan na talaga yung mga ano na yun. So ayun, gaya nga ng sabi mo may resibo din talaga yung dapat talaga yung mentor mo Oo, bago mo sila importante talaga. paniwalaan. Yung kasi talaga yung pinakahanapin natin eh. Sa isang tao na papainggan natin yung isang resibo. Kaya napaka-importante niyan, di ba? Syempre gusto ba Tol. natin na yung papainggan natin, ganito yung bagay na sinasabi, pero wala naman siya may papakitang resibo sa atin, di ba? Paano natin papainggan yung isang taong yun? Paano natin paano tayo maniniwala sa isang tao yun kung walang may papakita na resibo sa atin? 'Di ba? Ang ganda nun. Ganda nung mga sinabi mo yun.
na matututunan at na matututunan ng bawat viewers ay ng bawat manonood at makikinig ng podcast natin. Ano yung opinion mo sa mga taong hindi alam kung paano magsimula at napangungunahan sila ng takot sa bagay na ginagawa nila? Kahit hindi tungkol sa negosyo, katulad ng mga ibang bagay na kung ano yung pinagkakabalahan nila, kahit hindi tungkol sa negosyo na gusto nilang gawin, ano yung masasabi mo Um, para sa kanila? Magbigay ka ng example tol, kahit isa lang. Okay, katulad na sabihin nating kahit hindi sa negosyo sabihin nating Ah, ito bagay na to about sa gusto niyang tahakin. Na gusto niya talagang tahakin yun kaso sabihin na nating sa course niya, okay, small details na lang sa course nung tao Sige, na yun. sige. Kahit hindi sa course, kahit ano pang masasabi mo na halimbawa na parang napapangunahan siya ng takot, parang nahihirapan siyang i-take yung course na yun, i-take yung ginagawa niya yun, kung paano niya sisimulan yun. Kahit hindi sa course kahit sa mga ibang bagay, ganun. Totoo lang, i-ano ko lang yung alam ko, isasagot ko lang yung alam ko. Okay, okay, okay. So, bali ano to eh. Lagi talagang ano, kumbaga take the risk lagi talaga. Sa iba't ibang klase man yan. Ka-business man yan, sa women, ganun. Or basta any relationship. So, bali lagi talagang ano lang, take risk. Kumbaga kung ano yung nakikita mo talagang much better o kaya green, kumbaga sabi nga nila to lang follow the green, green light eh. Totoo. So, so malay natin, di ba? Kung ano yung nakikita nilang green light dyan. Kumbaga sundan mo lang yun. Kung ano yung nakikita mo talaga, sundan mo lang yun. Pero, syempre, hindi ka naman, minsan, nakagawa pa rin tayo ng mga pinagsisisihan natin desisyon. Oo. Hindi rin Kaya naman bilang tol, maiiwasan yun eh. bago ang magdesisyon talaga, magpakonsulta ka muna talaga. Kunyari, may mentor ka, di ba? Oo. Pakonsulta mo muna talaga yung magiging decision mo. Kasi sa akin tol, kaya nga ng experience ko tol, dapat mag-i-stop ako, di ba? Oo. Kasi yun yung nakikita akong green light. Pero tol, yung nag-aaral ulit ako, bumalik ako ng Manila, mas na-build ako ng tol, ng connection ko. Kumbaga tol, mali pala yung decision ko na yun kahit nakikita ko na green light siya. Mm-hmm. Tama lang pala talaga na nag-aral ako. Bumalik ako dito kasi yun nga, mas green light pala yung decision na yun. Yung sinabi ng nag-guide sa akin. No? Tama. Yun kasi nga, sinabi niya sa akin tol na ma-isolate ka dyan. Napakalaga ng connection. Ganun. Totoo. Kasi sa college year mo, doon ka makakabuo ng connection. Eh. Oo. Doon ka makakabuo. Pag may mga connection ka, madali na Mm-hmm. yung pasok ng pera. So yun, sinunod ko yun yung sinabi ng uncle ko na yun. Yun, mag-aaral ka. Kasi naiintindihan niya daw ako pati okay, stop eh. Pero nga, yung sinasabi niya sa akin yung connection. Yung mga makikilala mo doon. So, bali, di ba, kung nag-stop ako ngayon, nakagawa ako ng maling desisyon. Mas tama lang pala talaga na tinuloy ko siya ngayon. Kasi nga, yun, may mga connection akong lalo na buo. Oo. Kaya kahit sa bagay talaga, sobrang ito. Yung sabay, yun nga to, di ba, nailala kita. Oo. Oo. Kaya nga, men, sobrang thankful talaga ako. Lalo na sa mga ito. Ito sa ginagawa kong to, sobrang thankful talaga ako sa mga taong tumutulong din talaga sa akin sa bagay na ginagawa kong to. Lalo na yun, basta alam niyo na yun kung sino kayo, sobrang thankful ako sa inyo. Sir, Yung, lalo na si Kuya Jay, shoutout sa iyo kay Jay. Kung paano ako kung paano ko inaral din talaga maigi yung about dito sa ginagawa ko to.
Although marami rin talaga ako naging pagkakamali din talaga dito sa pagpa-podcasting ko kasi hindi rin talaga siya madali. Ayun, pero yun tuloy-tuloy ko pa rin talaga siyang ginagawa. Kumbaga, thankful talaga ako sa mga taong tumutulong din talaga sa akin at nag-guide din sa akin. Yun, maging yun. Kaya yun yung sinasabi ko, maging thankful tayo sa mga katulad na tao nila, sa mga nag-guide sa atin. Leonard, mm, ano sa tingin mo ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo? At paano mo ito tinuturing na stepping stone sa iyong growth? Sa pagiging sino ka? Yung ano tol, pagde-decide ng ano, ng bara-bara, ng hindi siya pinag-iisipan talaga. Ganda. Kasi kahit, yung kahit pinag-isipan mo ano, parang kumbaga tirang pasok lang din talaga, wala siya hindi siya planado gano'n. So, bale naging aral ko nun tol ano, yun nga, ang ginawa ko nun tol ano, bale nag-ano na ako ng mentorship. Kasi nga puro ano na, yun gaya nga ng na-experience ko sa ano, sa crypto. Yung wala pa akong mentor nun tol, puro talo talaga ako. So, ang ginawa ko tol, nag-avail ako ng mentorship. Yun, may nagga-guide na sa'kin, tinuturo yung mga naging mali nila, yung mga dapat mong gawin, ganito, ganyan. So, ano lang talaga, huwag ka basta-bastang gagawa ng desisyon lalo na 'pag baguhan ka sa industry kasi nga may mga taong OG na diyan, eh, kumbaga sila talaga yung matatagal na diyan, eh. Siyempre bilang mga kuya, natutunan ko na dapat makinig sa kanila kasi nga danas na nila 'yan. Kumbaga pinagdaanan na nila 'yan. Kaya huwag ka ng gagawa ng desisyon na bara-bara, kailangan mo rin talaga ng guidance and wisdom, 'yun. Totoo. Importante talaga yun. Kaya, ayun talaga eh. Kumbaga parang, ah, maganda talaga na makinig talaga tayo sa mga tao. May resibo talaga. Sa mga Oo. tao, papakinggan talaga natin. Kasi Ano nga yung... tol ano, eh, Okay, 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 okay. Sige, sige. 'yan. Kasi nga tol 'di ba ano, kahit alam mo talagang kung minsan nga sa tingin natin green light 'yan 'di ba? Mhm, oo. Pero 'pag minsan na sinabi ng mentor mo na ano, o kaya mga kuya mo gano'n, na, "Oo, mas better 'tong gawin mo." So, makikita mo talaga na green light pala talaga siya. Then yung desisyon mo pala na yun, mali pala yun, 'di ba? Oo. Kaya napakahalaga talaga ng guidance dun. Mm, ayun. Kaya, kahit sa ano naman eh, kahit sa industry talaga, Oo, napaka-importante tol. talaga yan. Totoo yun, tol. Kahit sa bagay talaga. Kasi, syempre, di ba, minsan hindi rin talaga natin maiwasan yun eh. Parang nagiging padalos-dalos tayo. Nagiging padalos-dalos talaga tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya, kumbaga, mas ano, na iniisip natin na tama pala to, pero hindi pala talaga, no? Hindi Oo, pala tol. talaga May mga yung, ganun, eh. oo, hindi pala talaga yung right decision yun. Tapos doon pala natin marirealize na, ay, hindi pala to. Hindi pala talaga to yung ano ko. Kumbaga tama rin pala no, na nag ako sa pinapakinggan ko talaga. Doon na lang din talaga natin marirealize na ganun pala. Saka tol ano, maaaring tama, pero Oo. yun nga dahil nga ano, maaaring tama nga yung nakikita mo pero may mas tama talaga na Totoo. decision tol. Totoo yun. Totoo. Ganda. Ganda nun. Ganda. Kumbaga, ganda nun ah. James ulit yun ah. Diba? Kumbaga, yun yung, kaya ito yung masasabi ko sa inyo guys na isipin nyo, 'di ba? Sinabi ni Leonard na podcast guest natin na maaaring tama talaga yung desisyon natin yun. Pero may mas tama pa pala doon. Kumbaga may mas better na right decision pa pala doon. Ganda nun na mas makakabuti pa para pa mas makakabuti pa pala mas makakabuti pa pala para sa atin sa mga bagay na ginagawa natin. Ganda nun. Ano yung mga sakripisyo mo habang sinusubukan mo to pa rin ang mga pangarap mo? Yan. Gagi tol, agad tutulungan. Yan. Katulad niya sa pag-crypto Oo, mo ngayon. Kasi syempre, 'di ba?
Nakakatuwa lang na dumiskarte ka. Iba't iba diskarte yung ginawa mo. Iba't iba diskarte yung ginawa mo. Nag-transition ka ng pagkikripto na okay na yung nagiging hustling money mo ngayon. Ano yung naging sinakripisyo mo habang tinutupad mo yung mga pangarap mo ngayon, tol? Sa akin ang sinakripisyo ko tol yung ano, mental health, physical health. Basically overall lang ano tol ng health ko. Then yung ano, yung relationship, Oo. sinakripisyo ko yan tol. Kumbaga kasi 'pag naka-focus ka sa make money talaga, nale-less yung time mo diyan, Kumbaga, tama lang nga naman bilang lalaki mas mag-focus ka sa ano, sa ika-grow mo. Kasi sa akin tol hindi ako nag-focus sa ano, sa let's say sabihin natin sa babae tol, hindi ako nag-focus sa babae masyado, Nag-focus ako dun sa magiging long term na better sa'kin. Yun naman talaga eh, 'di ba? Laging laging sinasakripisyo tol ng ano, ng relationship. Laging mangyayari yun, laging may mawawala sa'yo. Laging kasi ano, part siya ng game tol, Mm. Pero 'pag naintindihan mo talaga yung game, maaaring di mo siya masakripisyo kung noon naiintindihan ko pa yung game ng tol, yung game ng women gano'n. Di maaaring nandito pa rin siya sa'kin pero yung panahon na yun tol di ko talaga naiintindihan. Then yun yung ano talaga, ang pinaka-number one talaga yung time, Time, health, then sakripisyo din muna talaga ng ano, ng isang taon gano'n. Hmm, kasi papasok ka ng ano tol, trabaho, school, Mm. sabay aral gano'n, trade. Oo. So bale nasasakripisyo ko talaga yung health ko. Baga, ano talaga, Hmm. binabalanse mo talaga lahat yan. Talagang hindi talaga siya Mahirap siyang balansehin tol, oo. mahirap balansehin kasi Oo. sabay-sabay siya, Oo, totoo. Pero nga pero nga siyempre bilang ano dapat, bilang lalaki, aralin mo siya paano mo siya mababalanse. Ganda. Kasi siyempre hindi ka naman puwedeng naka-focus ka lang sa make money. Totoo. Paano na yung side na 'to, yung department mo na 'to, hindi mo na naaalagaan. O dito sa kabila, hindi mo na din naaayos dito sa kabila. Kaya yun yung naging aral sa'kin tol, nung taon na 'to yung naranasan ko yun. Kailangan mo talaga i-balance lahat. Mm. Ganda. Yun. Kaya importante talaga bilang sa ating mga lalaki. Ito, sabihin ko sa inyo guys, bilang sa ating mga lalaki na sinabi ng podcast guest natin na bilang lalaki na kailangan mapalakas Hmm, talaga natin lahat yung department natin. department mo na. Totoo, ang ganda. Sobrang ganda. Ang dami ko natutunan ngayon sa podcast natin. Ano yung mga long term, Leonard, ano yung mga long term goals para sa yung sarili na ginagawa mo ngayon sa pagkikripto? At paano mo nakikita yung sarili mo na ngayon nakikripto ka, na okay yung hustling money mo, okay yung pera mo ngayon sa pagkikripto. Sa susunod na 5 o 10 taon. Sa'kin tol bale ang goal ko talaga ano, makuha ko yung freedom at early age. Kasi mas maganda pa rin talagang magsakripisyo ngayon ano, hindi ko sinasabing 'wag may balance, pero yun nga yung gino-goal ko talaga makuha ko yung freedom at early age. Gusto ko talagang ano, ma-enjoy yung buhay ko. Oo. Then yung nakikita ko talaga 5 to 10 years, yun masasabi kong ano, nasa kamay ko na yung freedom ko nun talaga, 5 to 10 years. Kasi lalo na sa panahon ngayon 'di ba, technology na tayo, mas mabilis na nakakabuo ng connection, mas Oo. madali ng gumawa ng pera sa panahon ngayon, gano'n. So bale yun nga, yun yung nakikita ko ng 5 to 10 years. Mm. Freedom talaga, freedom. Yun lang naman yung pinaka-goal natin bilang ano, bilang tao. Siyempre magkaroon ka ng freedom mo, makuha mo yung oras mo, Oo. enjoy mo yung life mo, yun. Ta's makapag-spend ka ng ano, ng Oo. time sa mga mahal mo sa buhay, yun. Oo. Yun talaga ang pinaka-main goal natin, makapag-spend ng time sa mahal natin sa buhay. Kaya habang ano, habang bata, habang 20 years old ako ngayon, nagsasakripisyo talaga ako. Ayun. Kaya kailangan talaga no na
Kasi hindi rin naman talaga maiiwasan din talaga na kahit ayaw natin gawin talaga 'to, kailangan talaga magsa-sacrifice ka talaga na gawin mo 'tong bagay na 'to, 'di ba? Kumbaga, Sa ano tol eh, oo, oo, sige, okay. ano kasi tol eh, kumbaga ambition mo din talaga yun tol, yung drive and dedication mo tol, kung gusto mo talaga siyang makuha. Kumbaga, tol maano mo talaga eh, kailangan mo talagang gawin na ano eh, yung mga bagay na kahit di mo gusto mawala o kaya ano, kahit di mo gustong gawin. Oo, Let's say kunyari tinatamad ka, oo, kumbaga yung drive and dedication mo din talaga yung nagpu-push sa'yo diyan na gawin mo 'to. mm, Kasi sa'kin dati yung inaaral-aral ko pa yung grading, ayoko naman talaga aralin yun tol. Kaya nga lang yung drive and dedication ko makukuha yung freedom ko tol. Ayun yung nag-push sa'kin na ano, na gawin yung ginagawa ko. Kumbaga discipline siya tol, oo. tinatawag siyang discipline. Kasi Kasi kahit di hindi mo rin nga gustong gawin, oo, oo, kasi hindi rin biro yung ginagawa ano, mo eh, pa rin. hindi rin naman biro yung ilalaan mo talagang learnings na Oo. ilalabas mo na pera din, yung learnings na ilalaan mo para dun sa bagay na 'to, 'di ba? Hirap although mahirap talaga siya eh. Pero yun talaga na sinabi mo na yung drive and dedication. Ganda. Ganda. Sobrang ganda. Ang dami ko talaga. Ang dami ko natutunan ngayon sa podcast natin ngayon, Leonard. Yes Sobrang sir. sobrang ano sa akin to, big opportunity. Sobrang opportunity talaga sa akin to na makasama kita ngayon sa podcast na to. Salamat tol. Last three question. Last three question. Tatlo na lang. Parang Ano gusto ko ang pahabaan yan tol ah. ano ang Eh, pinakamahalagang aral na natutunan mo sa iyong journey na hindi mo makakalimutan bilang isang naging entrepreneur or hmm, na although yon na entrepreneur, 'di ba entrepreneur pa rin naman ang pag-crypto eh, 'di ba? oo tol, Oo, oo, masasabi oo, ko oo, din. tama, tama, tama. Entrepreneur pa. Yun. Bilang isang entrepreneur or hustler na ginagawa mo dati nung panahon na dumidiskarte ka at hanggang ngayon na nakikripto ka na hindi mo makakalimutan yung learning na yun o yung aral na yun at paano mo ito ginagamit para gabayan ang yung mga desisyon ngayon. Yung pinakamalaking pagkakamali ko tol yung ano, Oo, yung pagmamadali ko makuha yung ano, yung pera. oo, Kasi ano eh, 'pag lalo kang nagmamadali tol, let's say nasa kalagitnaan ka na 'di ba, makikita mo na yung pasok ng pera. Tapos nasa isip mo nun, sasaglitin ko na lang 'to makuha ang milyon. Kumbaga 'pag nandun ka na sa kalagitnaan, nagmadali ka pa, dun ka pa madadapa tol. Kasi nagmadali ka eh, kumbaga hindi ka naging patient. Kumbaga yun, dahil sa pagmamadali mo ngayon tol, nabalik ka sa zero. Gaya ng nangyari sa'kin tol sa ano, sa nagbebenta ako ng sapatos. Kumbaga nagmadali ako mabenta yun. Siguro kung naging patient ako nun tol, sinipagan ko lang mag-post, hindi siguro ako nalugi nun tol. Kasi nalugi lang naman ako dahil pinaubos ko na talaga siya. Naging impatient ako. So ganun din sa ano tol, sa mga crypto. Nagmamadali ako makuha yung pera. Dahil nga sa pagmamadali ko, hindi ako naging patient, naging impatient ako, dun pa ako nadapa. Nabalik ulit ako sa zero nun. Kaya yun, napakalaking aral na ano. Kumbaga, brick by brick lang talaga. Huwag mong madaliin lahat ng proseso. Kasi, kumbaga, iniisip ko nun tol, ano eh, long term, ano ko naman to eh. Long term career ko naman tong ginagawa ko. Kaya, dapat, huwag ko siyang madaliin. Kasi pag may nagmadali ka nga, doon ka pa madadapa talaga sa buhay. mm, yun. Ang ganda nun. Maganda ulit yung sinabi mo yun na break by break. Break by break. No? Na, Brick by brick. oo, yun. Maganda yun, maganda yun. Maganda yung sinabi mo yun na kailangan talaga natin maging patient. Kahit saan naman eh. 'Di ba? Kahit sa Tol. bagay naman eh. Kahit sa kung ano man yung
ginagawa natin yun, kailangan natin maging patient, diba? Kasi kumbaga parang delayed gratification din yan na okay, hindi ko man makuha ngayon, pero pagdating ng araw, makukuha ko yun, diba? Ganda nun nung sinabi mong yun. Sobrang kumbaga parang yung mga gems na nilapag mo sa amin dito sa podcast na to. Marami matututunan yung mga viewers at listeners ng Good to Live podcast. Yun na naibahagi mo para sa amin na tatatak sa mga manonood at makikinig ng podcast na to. Salamat, tol. Sobrang thankful ako. Sobrang thankful ako. Para sa mga nakikinig ngayon na gustong sundan ng yapak mo sa pagkikripto, ano ang pinakamahalagang payo na maibibigay mo para sa kanila? Kahit hindi sa o kahit sa kahit sa panahon na dumidiskarte ka, na umabot ka, napunta ka sa pagkikripto tol. Ang ano ko lang, tol, mapapayo ko lang, tol, Oo. improve niyo yung discipline niyo. Then, gamitin niyo talaga sa tama yung oras niyo. Kumbaga, lagyan niyo talaga ng discipline talaga yung sarili niyo. Kasi pag ginamit mo talaga sa tama yung oras mo, kung tutuloy-tuloy na yun, tol, let's say, ma-oiris ka lang sa isang bagay, tol, na let's say, sabihin natin sa industry, pag na po, na-oiris ka lang sa isang bagay, then inaral mo, tuloy-tuloy ka aralin yun, tol. Maano mo na yun, tol, kumbaga, may isipan mo talagang, tangina, tutuloy-tuloy ko na to kasi malay mo, doon mo makita yung freedom sa ginagawa mo. Kaya ang masasabi ko, mag-seek talaga kayo ng knowledge and guidance. Bilang, kunyari, let's say, gusto nyo magsimula sa, sa ginagawa nyo, mag-seek kayo ng knowledge and guidance. Then, improve nyo yung discipline nyo. Tulungan nyo yung sarili nyo, pagtripan nyo na yung sarili nyo, huwag kayong, kumbaga, manap lang talaga, tol, mga tol, manap lang kayo. Tulungan nyo yung sarili nyo na, kasi, siyempre, hindi naman lahat ng tao gusto magtrabaho ng habang buhay. Siyempre, alam ko gusto niyo din ng freedom eh. May mga way dyan ngayon na makakatulong sa inyo. Lalo na sa online, lahat ng information nasa online na. Oo. Lalo na sa Telegram. Ang nyo, paano kayo makakapasok? Paano kayo makakonect sa mga big people na Kasi sa akin may isang connect talaga na big people sa TG. Kaya medyo nakakatulong din sa akin yung wisdom niya, guidance niya. Yun. Kayo, seek ng knowledge, diba? Ganyan ang, yun, napakalaga din na tol, mga tol na communicate kayo sa iba't ibang klase ng tao. Totoo. Lalo na sa industry yung papasukin nyo kasi big shortcut talaga yan. Big shortcut. Totoo. Kaya, yun talaga eh. Yun yung pinakamahalagang talaga natutunan ko rin ngayon yung pinakamahalagang natutunan ko din talaga about sa connections talaga kahit Sa saan. tol Oo, sige. sa tol, kumbaga, kung sino yung mga sinasamahan mo, kung sino yung mga lagi mo nakakausap, kumbaga, na-adapt mo din kung sino sila, kung paano sila gumalaw, kung paano sila mag-isip. Na-adapt mo din talaga yun. Kaya napakalaga talaga mag-ano kayo, sumergel ka sa, kumbaga, makikitaan niya din na kasing gutom niyo. Yung gigil din sa success. Sumergel kayo sa mga ganung tao. Makipag-usap kayo sa mga ganun. Kasi nasa natin talaga yung knowledge and wisdom. Na gusto nyo, let's say, may gusto kayo malaman na hindi nyo alam saan yung malalaman, di ba? Malay mo sa isang beses lang na makamit mo yung tao ngayon. Sabihin nakausap mo siya ng malaliman. May mga wisdom pala siya na nasa kanya mo yung gusto malaman. Saan niya lang pala, di ba? Kaya napakalaga na hanggat maaari, maghanap kayo ng way paano kayo makakonect sa mga big people, sa mga taong makakatulong sa inyo. Kasi yun lang talaga ang way. Let's say, sumama ka sa mga milyonaryo ngayon, tol, di ba? Kunyari sumama ka sa mga milyonaryo, matik yan mag-iisip milyonaryo ka natin. Alam mo natin yung mga gagawin mo kasi
natuturo nila sa'yo ano, naririnig mo sa kanila yung mga ginagawa nila kung paano nila kinukuha yung milyon, kung paano ano yung mga way na ginagawa nila. Oo. So, yun lang ang ano, sumurgil ka sa mga gano'ng klase ng tao tol. At ang mahirap diyan paano kayo kukunin kasi siyempre hindi ka rin talaga makakunik basta-basta diyan, eh. Oo, kung ano yung Ito ang ilalapag mo rin mahirap, sa kanila, oo. eh. Hindi ka basta-basta makukunik niyan, kailangan may ilalapag ka din na valuable diyan. Totoo yun. Totoo talaga. Ganda. Kasi hindi puwedeng ano, eh, kumbaga kuha ka lang ng kuha. Totoo. Kailangan may ibibigay ka din sa kanila, eh. Totoo. Lalo na ikaw yung pinakamahina dun sa grupuhan nila. Kailangan may ilalapag ka din talaga na valuable sa mata nila, yun. Ganda. 'Pag gano'n, kumbaga give and take lang din talaga. Mm. Ang ganda. Sobrang ganda talaga. Yun talaga eh. Yun talaga importante talaga eh. Na kailangan talaga may lalapag ka talaga eh. Doon sa mga taong kailangan mo din samahan talaga. Kasi syempre, may nagturo nga sa akin na ano rin eh. Na taong nakausap ko lang din na kailangan talaga kahit sa ang antas talaga o kahit sa ang bagay talaga. Kailangan talaga meron ka talaga ilalapag sa lamesa eh. Sa mga taong sinasamahan mo talaga. Sa mga, lalo na yung mga taong nasa bilog mo talaga. Yun, kailangan talaga meron ka talagang ilalapag talaga sa lamesa na ma makukuha at maiintindihan nila do sa bagay na yun. Kasi yun eh, kumbaga para sinabi rin sa akin ng taong yun na kahit anong mangyari, pag meron kang nilalapag sa lamesang yun, hindi ka talo eh. Totoo yan. Hindi ka talo talaga pag meron ka talaga nilalapag dun sa lamesa yun. Kaya nakakatuwa lang na naririnig ko rin siya ngayon sa podcast na to. At kasama kita sa podcast na to, Leonard. Maraming salamat talaga sa iyo sa opportunity na to. Last Salamat tol. question. Okay. Last question, Leonard. Thankful talaga ako na nakasama kita. Ano ang huling mensahe mo para sa mga nanonood o manonood o makikinig ng podcast natin at mensahe mo sa younger self mo, Leonard? Yun lang tol ang mapapayo ko tol ano, eh, Oo. sa mga nanonood. Mag-ano kayo tol habang let's say kung kayo man yung klase ng tao tol na nagse-seek ng freedom. Mm-hmm. Hindi niyo makukuha ang freedom sa trabaho 9 to 5. Kumbaga hindi ko sinabing mag 9 to 5. Kumbaga gawin niyong way yung 9 to 5 Oo. para pondohan yung 5 to 9 niyo. Oo. Kasi yung 5 to 9 niyo yun yung ano niyo, eh, magiging foundation niyo talaga yung magbibigay sa inyo ng freedom. Ano bang ginagawa mo sa 5 to 9 mo? Nag-i-scroll ka lang ba? Nagwa-waste ka lang ba ng time? Ano bang ginagawa mo sa 5 to 9 mo pagkagaling mo ng trabaho? Then yung 9 to 5 mo dapat gawin mong pondo sa ano mo, sa 5 to 9 mo. Gawin mo siya, yung nakuha mo sa 9 to 5 mo, pampuhunan mo sa 5 to 9 mo, Oo. 'di ba? So, yung mapapayo ko lang din sa ano ko tol, sa younger self ko ano, ano ba? Siguro ano, mas maging makulit pa ako nun tol. Mm. Kasi yung na-focus na ako sa ano, eh, yung nag-focus na ako sa make money. Eh, nakakaranas na ako ng mga ano, ng mga failure gano'n, Mm-hmm. mga ano, nakakabigat ng ano yun tol, ng energy. Siyempre 'pag mabigat yung energy mo tol, walang taong gusto sumama sa'yo. Kaya kailangan tol, Magaan. kaya kailangan maging magaan ka dapat. Ma-settle mo lahat ng ano, alamin mo yung game, paano matatama yung mga naging mali mo, gano'n. Kasi 'pag alam mo yung game tol ano, eh, 'pag, chill ka na lang, Totoo. chill ka na lang kasi yun nga, alam mo na yung gagawin mo, eh. At makukuha niyo lang naman yung game na yun, yung wisdom na yun sa mga kuya lang din. Yung mga nagbibigay lang din ng wisdom or kasi yun sa mga mentor mo, 'di ba? Mm-hmm. Kaya kailangan na mahalaga na ano, na i-balance lahat ng bagay. Hindi lang puwedeng mag-focus sa isang bagay, hindi lang puwedeng mag-focus sa make money.
Kailangan yun, gaya ng sabi natin kanina tol, 'di ba? Mm. Lahat ng department talaga ng ano, ng pagkalalaki mo, improve mo. Ganda. Kung physical, financial, mentally, lalo na yung mindset mo bilang lalaki, napakahalaga nun tol. Yun yung magbibigay sa'yo ng success mo. Sa panahon nga ngayon na-improve na yung ano tol, yung mindset ng isang tao kasi may mga influencer na nagtuturo ng ano, tama 'to. Oo. Siyempre bilang lalaki naman tol, di mo naman papaniwalaan lahat ng ano, ng sinasabi nila. Mm. Kailangan mo pa rin ng disiplina. Aalamin mo pa rin yung kung ano yung mga bagay na kailangan mo i-adapt. Yung mga i-a-adapt mo lang, hindi puwedeng lahat i-a-adapt mo kasi hindi malay natin hindi ano, hindi siya pasok sa ano mo, sa Standard. hindi, masasabi nating ano, hindi siya fit sa'yo. Ina-apply mo yung tinuturo niya sa'yo, gano'n, hindi naman pala fit sa'yo. So, pipiliin mo lang din talaga yung mga ipapasok mo information sa utak mo. Pati ano, yung mga pinapakinggan niyo, yung pinapatugtog niyo, yung mga slogan niyo, gano'n. Oo. Gano'n. Kasi kung ano talaga, kung anong sinasamahan niyo, pinapakinggan niyo, naa-adapt niyo din talaga yung mindset nila, yung pagkatao nila, gano'n. Kaya nga, yun, ang pinakamadaling way lang talaga ano, paano tayo maka-connect sa ano, paano tayo maka-connect sa mga milyonaryo, gano'n. Kasi napakalaking shortcut na yun tol, maka-connect ano, 'pag naka-connect ka sa mga gano'ng klase ng tao. Kaya ayun yung inaaral ko ngayon, paano ako maka-connect. Sino yung mga taong makakatulong sa'kin, paano ako maka-connect sa mga gano'ng klase ng tao. So yun ang payo ko sa inyo, pinaka-best way yun, ano, improve your circle talaga. Mm. Okey. Yun. Yun yung pinaka natutunan ko talaga sa podcast na 'to about sa connections sa departamento ng pagiging lalaki. Sobrang ganda, sobrang napaka learnings talaga, sobrang ano talaga, sobrang bigat ng James na yun yung about sa pagiging lalaki talaga na kasi yun talaga yun talaga kung sino talaga tayo bilang lalaki na kailangan hindi lang talaga ito yung popokusan natin kailangan buong ano talaga yan maano talaga natin yan at kung sino yung mga dapat napapainggan pa natin yung may resibo talaga at kung bakit natin papainggan yung taong yun, 'di ba? Kaya ayun, nakakatuwa lang na nakasama kita ngayon sa podcast na to, Leonard. Salamat tol, Sobrang thankful talaga ako at sobrang thankful din ako sa inyo, Kuya Stephen at Kuya Jay at sa mga kuya na taga Pasay, maraming salamat talaga sa inyo dyan. Kaya yun, ah, marami talaga ako nakuha na at natutunan talaga sa podcast na to. So, yun tol, maraming salamat sa iyo na nakasama kita ngayon at nakapagbahagi ka ng learnings at gems sa amin sa podcast na to. Tol, bago natin tapusin yung podcast, baka may gusto ka palang sabihin, tol. O baka gusto mo promote yung ginagawa mo ngayon at yun, go. Take your time. yun may ano ako, may pinapasok kami ngayon tol na ano, na bagong industry. Oo, oo. Bale, di ko po muna siya maano kasi, um, yun nga hindi pa namin siya na ano, pinaplano pa lang namin siya ngayon. Pero sana subaybayan niyo kami. Oh, So, subaybayan niyo nasa ano ko, mga IG ko gano'n, mm. yung social media ko, yung TikTok ko. Oh, ilalapag natin yan. Naglalapag ako dun ng mga ano, ng mga ginagawa ko tol sa ano, sa TikTok. Ah, Nakikita may nila TikTok. paano May ah, TikTok ka! Galing ah. andun Nakakatuwa. yung mga ginagawa ko tol. Okay, okay, okay. Angas. Nilalapag ko din yung mga hina-hustlin ko. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Yun. Yung iba ko pang hina-hustlin, hindi lang yung crypto, gano'n. Okay. Ah, Nakakatuwa. Galing lang talaga. Maraming salamat sa iyo, Tol. salamat Maraming din tol. salamat talaga. Nakasama kita ngayon sa podcast nito. Sobrang ano sa akin to. Sobrang opportunity. Kumbaga parang another document
documentary ng Netflix. Kasi sa totoo lang, yung bawat guest na ginigest ko dito sa podcast na to, tinitingnan ko sila para silang documentary. Titingnan ko sila na parang movie. Ganun ko tingnan yung mga tao dito sa pinapodcast ko dito sa Good to Live Podcast. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga tao na nakasama ko dito. Maraming salamat po sa inyo. Yun, tol. Maraming salamat sa iyo ulit. Sobrang thankful ako na nakasama kita ulit ngayon sa podcast na to. Maraming salamat sa iyo, tol. Salamat din, tol. Thank you. Naglalakbay ako kahit saan na lang. Wala akong problema, di rin pwede lamanan. Sobra akong kalmado kahit